natin, no? At eto nga, may bago hong balita, ito hong si Speaker. Your Honor, Mr. Chair. Grabe ka naman, Mr. Chair. Alam mo itong bagong balita mo, pwede kang patalsikin dito. Sana nga. Hindi Ako talaga dapat papatalsik na ho ito dahil napakarami na hong hindi ho sinunod na, ewan ko kung matatawag ba natin hindi sinunod na batas o patakaran, pero napakarami na po nitong ginawang katarantaduhan sa Kongreso. Nakakahiya. Sabi nga ho nila, di ba, sabi nila, this is the most corrupt budget in the history of the Philippines. Hindi lamang po isang tao nagsabi niya. Napakarami hong iba't ibang tao at ibang political affiliation na nagsabing pinaka-corrupt na budget. Ito, the worst ever in the Philippines. Alam naman natin kung sino po ang namumuno pagdating sa budget, di ba? Walang iba kung hindi ang power of the purse. Ika nga, sino ho ba ang pinuno nun? Walang iba kung hindi ho to si Speaker. Si Mr. Chair. O, di ba? Alam naman po natin yan Pero kahit ganun nang nangyayari, ang kapal ng muka. Kasing kapal siguro ng taba niya. Hindi sa tingin ko ang kapal ho kasi ng muka. Bakit ho kanyo? Hindi pa ho nagsasalita yan. Talagang wala akong pakialam sa inyo. Parang ganun ang datingan niya Hindi, alam mo mga kababayan, hindi po ito pwedeng basta-basta ka nalang tatahimik. Hindi ka pa pwedeng, hindi, dead ma ako, bahala kayo, you are a destabilizer. Hindi pa pwedeng gayon. Kung yung presidente nga nagsasalita although sablay yung sinasabi niya, pero nagsasalita, di ba? Alam mo, kahit pa paano, masasabi natin, at least itong taon to, nakikialam siya at meron siyang opinion. Mali nga lang. Pero gayon pa man, mantakin nyo ito mga kababayan, lalo na yung mga loyalista dyan, lalo na mga bayarang loyalista, makinig kayo sa akin. Yung mga sip-sip dyan kay Marcos, at ewan ko kung sip-sip kayo kay Marcos o bayarang kayo ni Speaker. Hindi ko alam kayo dahil ang lakas nyo mantakin mo, inibitahan lang mga Duterte supporter. Lahat lang ng mga anti-Congress. Yun lang inibitahan. Kayong mga pro-admin, mas marami pa kayong pinapakalat na fake news. Hindi ba ho? Ito. Diretsohan tayo, mga tarantado kayo. Makinig kayo sa akin. Kayo mga vlogger na loyalista, kayo nagbabalita kayo ng mga news. Kayo nagbabalita kayo ng mga nangyayari sa gobyerno. Ibig sabihin, talagang you deliberately nagbibigay kayo ng inyong mga balita. Kami yung mga masasabi nating Duterte supporter o yung anti itong mga katarantaduhan ninyo, kami po bumabase laang sa balita at nagbibigay kami ng opinion. Ito po'y opinion. Ibig sabihin, kunwari may nakita kaming balita. Ito, nilabas si ganito. Kayo may magbibigay lamang ng opinion. Hindi kami nagki-create ng aming sariling balita. Meron, iilan dyan na chismoso-chismosa. Tuhan na to kasi meron nagbalita sa akin na nandun yung pangalan ko. Balita lang. Meron lang nag-report sa akin. Alam mo naman, may chismosa rin akong mga moderator na nagbalita sa akin, banat ba? Nandyan yung pangalan mo Kumpleto pa, Lord Byron Cristobal. Binalita lang. Pero wala po ako natatanggap na kahit na anong invitasyon or ini-informan lang ako. Walang ganun. Ano to? Bali-balita na lang tayo. Wala nang imbitasyon. Ang mga vloggers na yan, hindi ho sila pro-BBM. Tapusin na natin yung issue na yan. Bakit ho kanyo? Hindi na ho sila pro-BBM, pro-Romualdez sila Hindi na kanila binabalita yung presidente nila Ang binabalita na lang nila, lagi si Speaker Halatang halata kung sino Kung sino amo nila Halatang halata kung sino nagpapamerienda sa mga animal na yan di ba? Hindi na ho sila pro-BBM ngayon, pro-Speaker na ho sila. Ngayon, ayan na magtataka ka kasi kung oversight lang o kung sasabihin na natin ang problema ay implementasyon nung batas.
Ang dapat ninyong pinapatawag ay ang cybercrime ng kapulisan, cybercrime ng NBI, bakit wala silang ginagawa pagdating sa mga nagpapakalat ng fake news. Yan ang mga dapat imbitahan. Ang DICT, kung paano yung technology, yan yung mga dapat iniimbitahan. Hindi ho yung mga galit sabihin na natin nagko-komento, nagkikriticize sa gobyerno. Bakit ho kanyo? Kasi ang nangyayari, iisang side. Sana nga ako inimbitahan nyo pareho eh. Yung mga naandun, pati yung mga, alam mo na, yung mga nagpapakalat ng maling balita talaga. Eto pansinin nyo ito. Fake news. Hindi naman sinabing fake opinion. And there is no such thing as fake opinion kasi it's your opinion. Fake news. Hindi naman po ang mga nakikriticize sa gobyerno, kinikriticize lang nila according to what the government is doing. It is not because na nag-iimbento sila, gumagawa sila ng istorya. Meron lang iilan-ilan. Naintindihan ko yun. Yun ang dapat talagang kasuhan ninyo. Hindi nyo na nga dapat ipatawag. Pag meron nagpakalat ng fake news, demanda nyo na. I-libel nyo na. Tapos na ang usapan. Hindi na yung papatawag pa. Oy, ikaw, tinawag mo daw akong committee. Bakit mo ako pinagtatawa ng committee? Ha? At saka, ba't ang tawag mo sa akin Dan Fernandez? Ang pangalan ko, Dan Fernandez. Oo nga sir, Dan Fernandez. Oo nga, ba't mo ako tinatawag ng Dan Fernandez? Dan Fernandez pangalan ko. Ang gulo, no? Pati pala yung vlogger, may sabit sa pananalita. Pambihira. Dapat ang focus, gawin natin ang trabaho natin. At ito, isa sa mga trabaho, Mr. Speaker. Makinig ka. Oo, ikaw. Instead na utos ka ng utos sa mga bataan mo na labanan at itumba ang mga kalaban mo sa 2028, etong i-focus mo yung trabaho mo. Ginagalit mo ako. Ang sarap-sarap ng buhay ko dito sa Ginagalit mo ako eh. Pakinggan nga natin itong si Madam Attorney Rowena Guanzon. Ito ha. Pakinggan. Hanggang ngayon ay wala pa rin kinatawan sa Kamara ang isang party list na nagre-representa sa mga taong may kapansanan. Ito ay sa kabila ng kahit pasok na ito sa COMELEC noon pang nakaraang taon. Dahil dyan, napilitan ang grupo na dumalog sa Korte Suprema para ihain ang kanilang petisyon laban kay House Speaker Martin Romualdez. Talay. Hindi pa rin umano nanunumpa at nakaupo sa Kamara ang representante ng Komunidad ng Pamilya Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD Party List na si Maria Camille Ilagan. Matatanda na nagsumite ng bagong listahan ng mga nominee ang P3PWD sa Commission on Elections sa COMELEC kasunod ng kautusan ng Korte Suprema. Ito'y matapos itong tuluyang hindi pinahintulutan si Guanzon na kumatawan sa partido sa pamamagitan ng substitusyon. Sa bagong listahan, first nominee si Ilagan at siya agad na naiproklama ng COMELEC noong Disyembre ng nakaraang. Kasi ito, grabe mag-criticize ito si Ma'am Rowena Guanzon eh. So, ewan ko kung paano nila nagawa ng paraan yun. Tinanggal nila bilang first nominee nung party list dahil then eventually the decision ng Supreme Court na sige alisin. No? So matik yun. Aangat yung mga second nominee, third nominee. So isusumite mo ngayon yun. Nasumite. So tama naman na dumaan sa proseso. Di ba? Tandaan ninyo, dating COMELEC din ho ito si Madam Commissioner. So alam niyo yung proseso. Nung nasumite, napagdesisyonan na ng COMELEC, okay, yan na. Yan na yung official ninyong representante dyan sa party list. So dapat, matik na po yun. Yung itong congressman na bonjing. Dapat ilagay mo na dyan. Diba? At sabihin mo na, authorize mo na itong itong tao na ito na makaupo. Bakit hindi nila pinapaupo? Dahil ba pinag-iinitan nila kasi si Madam Rowena Guanzon, siya po yung si Attorney Rowena, siya po yung nagpakalat ng Coke, yung soft drink. Gumawa siya ng mga video trending yun eh. Yung Coke, kaya tuloy, pinag-initan tuloy.
Oh. Siguro kasi ganyan ang ginagawa nito ni ni Romualdez eh. Pagka nakakakita siya ng kalaban, ibabagsak niya. Tapos sasabihin niya ngayon sa pinsan niya, "Oh, insan. Ako na yumari ah." Hindi, yun, invento lang yun. Hindi ko po yung sinabing nangyayari yun, ha? Malamang nangyayari. Pero hindi ko sinasabing nangyari. Okay? So, it's not a fact, it's just my opinion in saying na baka ganun ang ginagawa nito. Tama, mali. Di ba? Tuloy natin. Taon. Pero base kay Gonzon, hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nakakapanumpa sa Kamara si Ilagan. Nagbigay ito ng daan para sa paghain nila ng petition for mandamus sa Korte Suprema laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ang inahabol ng kampo ay may sagawang oath-taking bago mag-recess ang Kamara ngayong linggo. Despite having taken her valid oath before a judge, the Speaker of the House has repeatedly refused. Naku, si Attorney Sherlyn Fernandez, ha? Huwag kang tatabi kay Dan Fernandez, ha? Mababago yung apelido mo. Baka maging Fernandez yan. To schedule and administer the ceremonial oath required under the House rules, thereby preventing Ms. Ilagan from formally assuming her legislative duties. This petition for mandamus, we urgently ask the Supreme Court to compel the Speaker to immediately schedule and administer Ms. Ilagan's oath. We likewise challenge the provisions in the House of Representatives internal rules that grants the Speaker qualified representative. Grabe, matatapos na yung Congress, di pa pinaupo. Hindi totoo. Isipin mo magbe-break na kasi nga para sa kampanya. Matatapos na sila eh. Tapos hindi pa man lang ito pinaupo kahit sandali. Pambira ka naman, Speaker. Panayang kuya. Anong ginagawa mo? Tatamad-tamad ka dyan. Anong ginagawa mo dyan? Puro ka pa-cute, puro ka puro ka ganun. Dapat nga inaano mo na ng representante ito kasi parang ganun ka lang dyan. That grants the Speaker unchecked power to block an otherwise qualified representative's induction. Ayon kay Gonzon, pabalik-balik na si Ilagan sa House of Representatives at naisumite na rin nila ang lahat ng dokumento, kabilang na ang certification of proclamation ng COMELEC. Pero bigo pa rin sila makakuha ng sagot. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9 hanggang December 18 na magkaharap na silang nakaupo siya, harap niya na ang Speaker ay nag-adjourn na lamang pang Pasko na hindi po siya nabigyang pansin kami. Pinapanalangin po namin sa P3PWD na ang Speaker ay magiging modelo naman po ng demokrasya. Naku po, ma-attorney. Malabo yan. Demokrasya ba ka mo, madam? Mapakalabo niyan, Attorney Guanzon. Demokrasya ba yung takutin itong mga vloggers na lumalaban at nagkikriticize sa kanila? Hindi ho. Wala. Malayo. Tsaka kita nyo naman yung mga kaaway, mga kalaban sa politika tulad ni Congressman Tebes. Di ba sinipa? Sinipa ho. Mga katulad ho ni pinag-initan, katulad ho ni BP Sara Duterte, ni Pastor Kibuloy. Basta alam niya makakalaban niya, wala talaga. Grabe ho, hindi walang demokrasya dito sa mama na to. Ang meron lang dito sa mama na to, alam nyo ka, Kasi hindi naman pwede itong lalo na ang P3 ng tao. May Supreme Court decision na, may proclamation na sa COMELEC, may oath na for a judge, ay hindi pa rin kami mapaupo. Grabe talaga. Ang ibig ko bang sabihin nun, ay pwedeng ma-veto pala ng Speaker ang eleksyon? Yun, antindi nun May sariling power ang Speaker. Mantakin mo. Ito, antindi nito. Mantakin mo nagpakahirap ang mga tao na, lalo na yung mga congressman, pati party list. Ubus pera yan. Hindi hubiro ang dyan. Bawat barangay dyan. Engi.